Hey guys, welcome. So today is June 8, 2024. Andito pa rin ako sa Inks Lake State Park. Pakita ko lang si andun siya. Yan, binabantayan ko. Yun siya yun. Yung ibang bata nga nandun pa sa loob ng ano eh. Yan, mga brush na yan eh. Hindi takot sa alligator ako. Natakot ako dyan. Tatakot ako. The other day may napanood lang akong clip about yung mga babies tapos hinaluan nila ng mga ahas. Mga trained tayo ahas Hindi raw tatakot yung mga ahas, hinahawakan yan. So fear is a learned emotion, no? Tama nga naman. Pag hindi alam, hindi ka matatakot. 'Di ba? So like ako, adult, takot ako magpunta sa mga ganyan, no? Baka may alligator. Lalo na din sa Texas. Basta may body of water, expect na may alligator. Okay? Kaya binabantayan ko rin. Tapos sabihin nyo siguro, ba't mo pinapabayaan? Ay, anyway, kasi itong lugar na to, this place, puntahan to ng mga tao and never nagkaroon ng alligator attack dito. So pag sinabing maraming tao, usually umiiwas naman yung mga yan eh. Alam niyo ba, sabi sa Discovery Channel, yung mga alligators hindi yan basta nag-a-attack. Ini-stock muna nila yung prey nila, no? Titingnan nila yung sino yung pinakamahina. So usually yung pinakabata or pinakamaliit, tapos or yung pinakamatanda. May isang segment sa Discovery, no, explain nila may nangyari sa Australia. May nag-camping ng 1 week, family camping. Ang in-stock ng alligator yung lola, yung pinakamatanda. In the middle of the night, pinasok sa tent ng alligator. So ganun ka pag na pinpoint niya na yung target niya. Okay? So it doesn't mean na ma-encounter mo ngayon, atakayin ka na. Lalayo pa yan. Kasi hindi ka rin niya kilala eh. Hindi niya pa alam. Anyway, so yun lang dito ako sa Inks Lake State Park. May mga dumadaan, mga jet ski dito. May naalala ako nung bata pa ako. Ayan, mamaya papakita ko yung jet ski. Sabi ko pag ako yung mama, bibili ako ng jet ski. Palagi ko nakikita sa sa Han, sa North EDSA, no? SM City North. Ito may jet ski. Medyo jet ski. Yan. So, try ko nakikita yan, no? Sabi ko, ganda ng jet ski dito sa Han. Mayaman lang talaga makakabili. Diba? Pero last time nung umuwi ako sa Pilipinas, nag-jet ski kami dyan sa sa Pampanga, Subic. 3,500, I don't know, 15 minutes. Ang bilis. 3.5 yata. 15 minutes ba yun o 20 minutes? Tinanong ko ng ate ko sabi, son, gusto mo mag jet ski? Ay ko, wag na, ako magbabayad. O sige. Ate ko nagbayad. May ate ko, ito. Tapos yun nga, nag jet ski ako. Saya, ang sarap pa na mag jet ski. First time ko yun. And then nung nagpunta naman kami sa Colorado 3 years ago, first time ko naman mag snowmobile. So parang pareha sila ng concept na para siyang motor na hindi ka sasemplang, hindi mo kailangan mag-balance. At kahit sumemplang ka, hindi ka naman masasaktan kasi sa tubig ka babagsak sa snowmobile naman, sa snow ka babagsak. So walang problema, madali siyang i-operate, very enjoyable. And then at that time, doon ko na-realize, wow, ang sarap pala ng feeling pag ginagawa to, no? And dati hindi ko pa alam kasi I don't know what I'm missing, diba? Hindi mo alam, dati kontento ka na sa buhay mo tapos naranasan mo mag jet ski, naranasan mo mag snowmobile. Ay, ang ganda pala, sarap pa ng feeling, gusto ko lang gawin to, no? Parang ganun, ba't ngayon ko lang to ginawa? Kasi nga, hindi mo pa na-experience diba? So similar with freedom, sabihin ko na sa inyo yung freedom. Ito yung topic natin concept ng freedom.
Pag ikaw, tinanong kita, ano ibig sabihin sa'yo ng freedom? Sabihin nyo siguro, ano yun? Ano yung freedom na yan? Nabubuhay naman kami araw-araw, kumakain kami 3 beses ang araw. Yan palagi sinasabi ng mga Pinoy eh. Freedom, no? Hindi mo kasi ma-appreciate hanggat hindi ka nakatikim ng freedom. So, ibig sabihin, it's better na pag tumira ka na outside the Philippines para ma-compare mo. Okay? So, a few months ago may mga na-meet ako, sabi nila bago sila rin sa Texas. Ganda-ganda sila sa galing sila ng Dubai, ang ganda sa Dubai, ganyan. Mas maganda pa raw sa Texas. Okay. Pero meron ba kayong freedom doon? Sabi na, anong freedom? Ano free? I mean, pwede ba murahin yung hari doon or yung principal? Ay, hindi pwede. Ba't mo naman gagawin yun? No, example lang yun, extreme example. So, hindi pwede. Okay, in terms of freedom of your destiny, in trabaho. Pwede ka ba maging doon, politiko? Ay, hindi. Pwede ka ba maging doktor? Yon, doktor. Ay, hindi rin, hindi. May mga trabaho na naka-assign sa mga lokal. Ibig sabihin, talaga doon ka na, doon ka pinanganak, citizen nila. So, may discrimination pa rin, no? So, walang freedom, di ba? Basically, ganun yun. So, kahit gaano kaganda yun, lugar, nagiglitter lahat, high-tech, pero walang freedom. So, similar with another country, may kanina may nakita ko sila may hinihila to yung mga private lang yan, may dala silang mga boat. Galing, kung may pera ka dito, magagawa mo lahat, mabibili mo lahat. Anyway, so similar with another country, yung Singapore, may nabasa ako comment, ay kung ako papipiliin, mas gusto ko Singapore, ayoko sa Amerika, mas gusto ko Singapore, mas maganda doon. I've been to Singapore, nagpunta ako Singapore. Si AJ, sinama din namin yan nung trip yon sa incentive ko sa Westmont, sa pharmaceutical industry. Kumota ako, pinadala kami Singapore. Kasama ko yung misis ko buntis noon sa panganay ko. Panganay ko pala yung kasama namin, si Tantan. Muntik na nga hindi pasakayin ng kasi akala mga anak na yung misis ko. Hindi, mga 3 months pa lang. Kasi maliit yung misis ko, kaya malaki yung tiyan niya. Pero anyway, na-share ko lang. I've been to Singapore. Maganda yung Singapore, maliit ang Singapore. Ibig sabihin, maikot mo siya in a day. In one day, maikot mo na yung Singapore. Diba? Malinis. Ganyan. Walang ganong wala daw ganong crimes and everything. No? Tas, maganda yung lugar. But then, I'll ask you again, kumusta naman yung freedom? Malaya ba yung mga tao doon? Magagawa nila yung gusto nila. Nung nandun nga ako, may nalaman ako sa isang building daw, kasi mga nakatira dun sa building sa mga condo sila nakatira. Isang unit ng building, kasi malitan lugar so ang expansion pataas, hindi pala pahaba. Hindi ka magkakaroon ng yun pa pala, hindi ka magkakaroon ng garden, hindi ka magkakaroon ng back patio. Okay? Mga ganon. Yung bisita namin na galing Dubai amazed sa sa backyard namin kasi yun nga daw sa Dubai walang backyard, yun isa pa yun. Okay, ganoon din sa Singapore, walang backyard kasi nakatira kayo sa mga kwarto-kwarto lang na malalaki, diba? Unit. Anyway, and then a few weeks ago may nakita kong headline, Singapore daw tumataas na naman ang kaso ng flirt, nagmamas na naman daw. Ito na naman Singapore. Unang-una, paano nangyari yun? Diba 99% vaccinated ang Singapore? Kasi nga, napaka masunurin ng mga tao. Actually, hindi masunurin Kasi nga, very controlling yung gobyerno. No? Dinidisregard na ng tao yung freedom. Well, okay lang, huwag nyo na kami bigyan ng kalayaan. Basta ayusin nyo lang pamamalakad. Ganon. Pinaubaya na talaga sa gobyerno ang pamumuhay nila. No? Pinagkatiwala na lahat. So, itong Singapore na to, kahit gaano siya kaganda, alagad din pala ng mga ng kabal to. Na yan, nagmamas na naman sila. Wala nga sumasagot doon sa tanong paano tataas ang kaso? Di ba?
halos lahat ng tao dyan may betchin kasi ni-required yan, ni-require. Tapos lahat ng tao dyan nagmamas. Paano nangyari yan? It doesn't make any sense, and yet kailangan mo sumunod kasi wala kang freedom. Wala kang freedom. And then yung mga taong walang freedom, kinikriticize nila yung mga taong may freedom na ini-exercise yung freedom. Ano ibig sabihin? Yung nung panahon ng scamdemic, nakita nila, oy sa US may mga nagrarally, walang mga mask, ganyan, walang social distancing. Yung iba, nanggagalaiti, sumunod na lang kasi kayo, ba't kayo mga nandyan, rally kayo. Okay sana kung totoo yung yung scamdemic, paano pag hindi? Paano kung niloko kayo ng gobyerno nyo? Diba? Niloko kayo para makontrol lang kayo. Para magawa nila yung mga dapat nilang gawin na walang mag-audit sa kanila, walang titingin kasi walang lalabas ng bahay. Hindi ka nga pwedeng lumapit sa kanila, diba? So, yun yung ko in terms of freedom, yun ang tanong ko. Ito na naman sa mga bucket list natin yan. So yun ang tanong ko, no? Anong ipagpapalit mo para sa freedom, para sa kalayaan? Bibigyan ka ng magandang bahay, magandang sakyan, okay na kahit ibigay mo na yung freedom mo. Ha? Ganun ba? So I'm a big fan of history. Isa sa mga paborito kong subjects yan na nag-aaral ako, no? And ang kasabihan nga history tend to repeat itself pag hindi tayo natututo, if we don't learn from them, no? So just imagine yung mga bayani natin in the past, ano yung give up nila for our freedom, di ba? They gave up everything, buhay nila, lahat binigay nila, no? Para lang maging malaya. And yet tayo, we're easy to give up our freedom just for what? Sabi nga ng isang subscriber ko, sir, nagpa-betchy na ako kasi hindi ako makapasok sa mall Hindi ako makakain sa restaurant. So, i-give up mo yung freedom mo just for those stuff. No? Just imagine kung nasa harapan mo yung mga bayani natin. I-give up mo yung freedom mo dahil hindi ka makapasok sa mall, dahil hindi ka makapasok sa restaurant. Okay. It's up to you. It's up to you. It's a big question, no? It's a big question mark for everybody na makakanood ng video na to, no? How much are you willing to give for freedom? And it's one thing na ayaw mong i-exercise yung freedom mo. It's another na i-criticize mo yung mga taong gustong maging malaya, ini-exercise yung freedom nila, 'di ba? Hindi mo na nga pinaglalaban yung freedom mo tapos kakalabanin mo pa yung mga freedom fighters, yung mga nag-exercise ng freedom. Sabi ko, hindi lang may nag-comment sa video ko dati, nagalit sa akin. Sabi, ba't sir, mo yung Pilipinas? Hindi lang naman Pilipinas Maski dito sa US may mga tao pa rin, may mga Pilipino pa rin, ang galing na sa Pilipinas. Pagdating dito, ganun pa rin yung way of thinking. Ayaw pa rin maging malaya. Ano ibig sabihin? Meron kami dito Second Amendment right, but they don't want to exercise that right. Why? Kasi delikado daw, takot daw for everything. Yung mga in-ingrain na pananakot sa isip nila, yun pa rin ang dala. Ibig sabihin, dinala ka na sa malayang lugar, pero yung pag-iisip mo, way of thinking mo, ganun pa rin. So, hindi lang mga taga-Pilipinas maski nasa ibang lugar, no? Parang binigyan mo ng kalayaan, hindi, mas they find comfort. Lumalakas yung alon kasi dumaan yung mga ito na naman, magkasunod diba? Yung isang taong hindi malaya nilagay dun sa lugar na malaya, anong gusto niya? Gusto niya pa rin mamuhay na hindi malaya. Bakit? Kasi dun siya nakasanayan and dun siya mas komportable. Yun ang rason nila, no? It's up to you. It's just something to think about, no? Hindi ko kayo tinuturuan paano mag-isip. Yan yung freedom I'm allowing you to think for yourself. Mag-isip kayo para sa sarili nyo. Kasi kanina habang nandito ako
lawak ng tubig dito sa river na to, Inks Lake, sa lake na to. Hindi pala siya river, lake siya. Sabi ko, ano ba talagang mag-hold sa future natin? Ano ba yung mangyayari sa future natin? No? Siguro unless magising tayo lahat, hindi pwedeng konti lang ang gising na may nangyayaring masama sa mundo. No, yung iba kontento na kasi may kotse, may bahay, may iPhone, may aircon sa bahay. Okay na, hindi ko na yan iisipin yung freedom na yan. Kontento na. But in the long run, tingnan niyo yung yung kabataan. Although cliche 'yon. Cliche, no? Na sabi yung future ng kabataan ang iisipin mo. Tayo, we're past that, no? Sa edad natin siguro. Lampas na tayo sa mga ganan na opportunities. Mas maraming opportunities dapat ang ibigay natin sa mga bata. Kaya pinakita ko rin anak ko, nagsiswimming sila doon, di ba? So with that, tatapusin ko na yung vlog na to. Something to think about. How much do you value your freedom, and how much are you willing to give for that freedom? Ano bang willing mo ibigay? Or ano ka rin, parang magpapaanod ka na lang din sa agos kung anong desisyon nila, ganoon na lang din ako. Marami tayong mga kababayan na ganyan, diba? Sasabay lang sa agos. Let me know what you think, guys. Just a food for thought. Nagmumuni-muni ako dito sa harap ng Inks Lake. That's it, guys. Thanks for watching. Bye.